everyone! Nakita niyo na naman ang aking maliit na tasa. Oras na para sa 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa seniors. At ngayon, ang ating kasama ay walang iba kung hindi si Brother Pablo de Guzman at sasabayan niya tayong uminom ng mainit na tsaa. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, natuwa ho tayo sa kanyang mga binahagi sa atin nung nakaraang Lunes at ngayon na ipagpapatuloy natin. Isang hardworking na tao, no? At loving person kasi sa mga kwento niya nung nakaraang Lunes, tiniis siya para madisiplina. Sa ibang tao yun, magre-rebelde. Pero sa kanya, it turned out to become a blessing. Kaya nga, Tito Pablo, magpapatuloy tayo. Kumusta ang naging karir mo? I'm sure namunga lahat ng sakripisyo mo, sakripisyo ng mga nagmamahal sa iyo sa buhay, sakripisyo ng magulang mo din. Ano ang naging karir mo? Totoo yan. Kasi, imbis na paghihinanakit, galit, ang namuo sa akin, naging hamon yun sa akin na patutunayan ko dun sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko, na mali yung iniisip nila sa akin. Kasi nung maliit ako, spoiled ako eh. Pero nung nag-high school ako, tiniis nila ako. Lahat sila galit sa akin. Wala na nga umatin yung graduation ko eh. No? Dahil hindi daw totoong nakagraduate ako dahil ang mga kabarkada ko, yung mga nandoon sa may recto, yung gumagawa ng diploma. Kaya malamang daw, fake yung, yung diploma ko. Tiniis ko lahat yon. Pero naisip ko na hindi ko sila masisisi dahil yun ang nakita nila sa akin eh. Kaya pinilit kong magbago. Kaya 2 years after graduation, nagsimula nang ibigay sa akin ni Lord yung mga biyaya na yon. Na-promote ako bilang supervisor. Wow. After 2 years. Doon sa isang pharmaceutical company, dito rin sa Makati. Sa Makati. At pagkatapos doon, napalipat ako sa mga multinational company na ako na mismo kinukuha katulad ng Pepsi Cola. Wow. So, hindi ka na nag-a-apply ngayon. Hindi Ikaw na ngayon ang ino-offeran. Oo, hanggang itong huling kumpanya na pinasukan ko, na ang timetable ko is 5 years lang, inabot ako ng 28 years. Wow, 28 years. 28 years, no? Pero 18 years pa lang, nag-file na ako ng early retirement. Kasi gusto ko yung ma-enjoy ko na yung benefits ko sa SSS. Pumayag sila pero sa isang kondisyon na mag-i-stay din ako sa kanila as a consultant. Wow. Ngayon, dun sa karir ko naman, yung course ko na kinuha, nagtugma. Dahil management major ako, naging, primero is personnel manager ako nung kumpanya na yun na merong mahigit 700 na empleyado. Aba, malaking kumpanya yan. Malaking kumpanya. Ano yun? Paper company yun, ano? Hanggang sa na-promote ako as human resource manager. Aba. Na yung mga kalokohan ko nung araw, nung high school, nagamit ko. Kasi yung iba, para ka maging HR manager, kinakailangan psychology graduate ka. Yes, tama. Samantalang ako, management, graduate ako, major in management, pero ang ginamit ko ay yung experience ko. Ayun. Nung ako ay janitor, nung ako ay kargador, nung ako ay driver, lahat yun nagamit ko. Kaya nga ang sabi ko, ang pinakamahalaga sa lahat is experience. Yes. Ngayon, nag-aral ka pa, lalong madali yung promotion.
Ang galing. Napakaganda naman ho nito, no? So, ibig sabihin, isang mahabang hibla ng pag-aaral ang nangyari sa iyong buhay. Pag-aaral sa buhay, the school of life, at ito syempre yung training naman talaga, no, sa iyong educational background, no, at attainment. So, ibig sabihin, niyakap mo na talaga yung kumpanyang yan. Hanggang dulo kasi, kahit na nag-early retirement, hindi ka binitawan, parang second family mo na talaga yan. Actually, siguro yung tamang term doon, yung nagyakapan, ano? Kasi, kaya ako nag-file ng early retirement noon para makapagpahinga na. Imagine, first year high school pa lang ako, nagtatrabaho na ako. Tama. Tapos, ngayon, ang sabi nila, papayagan ka namin na magretiro, pero mag-i-stay ka sa kumpanya as a consultant. Tama. Consultant. Kaya sabi ko, siguro kung hindi ako pinakikinabangan ng kumpanya na to, yung iba pagka nagbabalak pa lang o kaya wala namang balak umalis, pinipilit na magretiro. Tama. Ako, ano na ako, 70 plus na ako. Gusto pa nila na kasama ako. Sabi ko, ang nagagamit ko rito, hindi na yung pinag-aralan ko, kung hindi yung aking karanasan. So nakakatuwa po, di halos ang pamilya mo ay diyan mo na nabuo habang kasabay ka ng kumpanya na yan. Tama. So kumusta naman po ang love life? Kumusta si Mrs.? Si Mrs., 7 years kaming, engaged. Ngayon, wala pa akong balak mag-asawa noon. Tinanong niya ako, may balak ka pa bang pakasalan ako dahil 7 taon na. Parang napapahiya naman ako sa sarili ko. Kaya, sige, sabi ko, pupunta kami. Sabi ko lang yun na pupunta kami. Sinabi na niya sa mga gulo niya, mamamanhikan daw. Kaya naobligang mamanhikan after 7 years. Kaya memorable sa akin yung aming kasal dahil May 7, ikakasal kami after 7 years at 7 o'clock in the evening. Yung, siguro ito na yung aking destiny. Tama. Nagkaroon kami ng 2 anak. Panganay ko ay babae, tapos ang bunso ko ay lalaki. Hindi nga kami masyadong maunlad sa pera, pero natutuwa ako. Ibinigay naman sa akin nung itaas yung biyaya na yung 2 anak ko ay natapos ng parehong eskolar. Wow, let us praise the Lord. And give Him thanks. So, nanonood sana ngayon ng iyong mga anak at proud na proud ka sa kanila. Yung panganay ko, babae, scholar siya sa Saint Scholastica. Wow. Tapos, yung lalaki ko naman, yung arkitekto, scholar naman siya sa Mapua. Wow. Kanino nagmana ng kagalingan yan? Sa mami ba o sa daddy? Malamang sa mami. Dahil kung sa akin nagmana yan, baka yung mga kalukuhan ko nung high school, natutuwa ko. Ang totoo niyan, yung bunso ko, gusto niya magpare. Aba. Sabi ng misis ko, kung magpapari yan, di mawawalan ako ng apo. Sabi ko, mali ka niyan. Pagka naging pari yan, lahat ng parishioner, apo mo. Dahil father ang tawag niyan. Hindi nga siya naging pare, pero naging lay minister naman siya at the age of 15. Aba, ganun din yung bata panganay ko. Naglilingkod na sa Panginoon ng iyong 2 anak. At hindi lang 2 ngayon, pati yung 2 apo ko. Ayun. Mga junior lector, commentator. Naku, batiin mo po ang iyong mga apo. Yan ang buhay ko ngayon. Yung 2 apo ko, no? Si Mary Kimberly Villegas de Guzman at si Mika Iglesia Villegas de Guzman. Yan ang buhay ko, yan 2 apo ko. So 2 girls yan, ano? Masusundan pa ba? Hindi na. Hindi na. Hanggang 2 girls na lang talaga. So totoo ba yun? Pag lolos and lolas, walang favoritism? Parehong favorite mo yan? Wala.
Pero, still, naalala ko yung pagdisiplina nung tatay ko sa akin. Nagagawa ko yan doon sa mga apo ko, kahit na doon sa mga anak ko, na hindi ko kayo basta bibigyan ng pera o ganito, kinakailangan paghirapan nyo. Kaya, meron silang mga incentive sa akin. Wow, anong mga example na incentive kay Lolo? Yung, huwag nyo titingnan ng presyo ng bibili nyo, kung ano yung gusto nyo, kunin nyo. Wow, ang sarap naman. Sama tayo sa shopping kay Lolo Pablo. Sky is the limit. Yan ay pag meron silang natanggap na award or pag-honor sila o mataas ang grade nila. So hindi nyo sinasanay kahit na pwede nyo naman bigyan ng lahat ng gusto. Hindi. Sabi ko nga, mula doon sa panganay kong apo, lalo itong bunso, kabibigay lang sa akin, sinend niya sa akin yung kanyang general average, grade 5 siya ngayon eh. Ang general average niya is 99. Sabi ko, wow, hindi mo pa binuong 100. Sabi niya, wala na. Ceiling ko na yun, Lolo. Sabi niya. Gusto niyo talaga pang Jose Rizal no? Lalagpasan yung 99 Kasi sabi niya, yung iba, kahit na yung mga produktong sabon, hindi yan naglalagay ng 100% effective. Correct, tama. 99.99. Sa akin, 99 lang. So siguro kung sa misis nyo naman na ang katalinuhan, pero sa sipag at tiyaga, kay Lolo Ambo, sa'yo nakuha yan. Siguro, oo, salamat. Kasi, at yung kanilang pagsisilbi sa simbahan. Kasi sabi mo nga, naging patron mo si San Pablo So taon-taon yan, sabi mo, pag birthday mo, doon ka talaga sa Saints Peter and Paul talaga. So ang pagpapangalan nyo sa inyong mga anak at sa mga apo, saan naman nakuha? Sa din, katulad nung anak kong lalaki, yung bunso, pinangasak siya sa Peace of St. Michael. September. September 29. No? Kaya Michael ang pangalan niya. No? Yung panganay naman, nung dumating ako dun sa ospital, may pangalan na no? Nagugulat nga yung iba, akala mayaman kami. Kasi dalawang anak ko, yung panganay at saka yung bunso, parehong sa Makati Medical Center pinanganak yan. At ang nagpaanak dyan ay yung si Director Manahan. Pero ang hindi nila alam, wala kaming bayad doon sa Makati Medical kasi Makati Residence. Oo. Kasama pala yun sa benepisyo. Kasama. Sabi nila yung from birth to death. Oo nga, tama. So talagang nakakatuwa ho, no, itong biyaya, no, na magsisimula muna talaga sa sakripisyo, hindi naman nakukuha ng agad-agad. So palagay ko, Tito Pablo, naniniwala ka rin ba na ang langit makakamtan din natin, pero dapat nag-e-effort din tayo? Tama. Kasi may kasabihan tayo, yung nasa Diyos daw yung awa, pero dapat ang tao ang gagawa. Ang tao ang gagawa. Huwag nating iasa lahat sa Kanya. Kaya niya yun Pero kaya niya pinababayaan tayo na, binigyan na kita ng utak, gusto mo ako pa mag-isip para sa iyo. Ikaw naman ang mag-isip. So, gamitin mo yan. Tama. Binigay na sa iyo So, meron ka ng pagtatrabahuhan. Pero Tito Pablo, ilang taon kayo ng misis mo? Nakailang anibersaryo kayo? Actually, hindi na namin inabot yung 50th. Kasi, nawala na siya. No? Hanggang 49 lang. Kulang na isa. Isang-isa na lang talaga. Yung pang 50, andun na siya. Siya na magwe-welcome sa atin doon. Paano nyo po natanggap? Mahabang panahon kayong nagsama, 49 years. Ang totoo niyan, nung mawala siya, is COVID. 9 years siyang bedridden. Okay. Kaya ang sabi ko, kung nung na-stroke siya, kinuha na siya, masakit yun. Pero ibinigay pa siya sa amin ng 9 na taon na nakasama namin. At saka, nung madala siya sa ospital, hanggang sa nung mamatay siya,
Hindi na namin siya nakita eh, kasi nga COVID. No? June 6 of 2021, kasagsagan nun ng COVID-19. So malungkot pala yung kanyang sinapit, pero hindi na rin surprising kasi kahit papano, biyaya yun ng Diyos na naalagaan niyo siya. So yung time ho na yun, naramdaman niya pa bang pagiging lola bago siya na-stroke? Naramdaman. Kasi yung dalawang apo ko, very smart naman yung dalawang bata, pinagpe-pray over siya. Wow. Saka nakikita niya na kung ano yung ginawa ko dun sa dalawang anak namin, ganun din ang ginagawa nung anak ko at nung manugang ko dun sa mga anak nila. Wow. So matamis yun para sa kanya na makita yung ganon. Oo. Kaya sabi nga, kung natatandaan niyo yung una nating binasa sa nung last Monday ho, di ba? Kung what you see and what you hear, what you've learned, di ba? Pass it on to your children and to your children's children. At maganda, isang biyaya yon sa iyong misis na nasaksihan niya ang lahat ng yon. Ano ho ba tawag sa inyo ng inyong mga apo? Lolo. Lolo, matamis na lolo. Oo. Sa misis niyo, lola din ang tawag? Hindi. Mama. Aba, magkaiba? Bakit ho magkaiba? Kasi nung una kami magkaanak, ang gusto niya itawag sa kanya nung mga anak namin, Mami. Sabi ko, sige, patawag ka dun sa gusto mong tawag sa'yo, pero ako gusto ko tatay. Oh, okay. Kasi nung una, Pilipino ko eh. No? Pangalawa, di tayo nakakasiguro pagka dumating yung araw, wala tayong pambayad sa Meralco. Dadating, tatawag, Daddy, wala eto yung Meralco, puputulan. Nakidadi-dadi ka pa. Wala kayong pambayad ng kuryente. Tatay, kahit na anong mangyari, tatay pa rin. Yan, natanong ko ho kasi iba-iba eh. Meron ngayon ang tawag sa lolos and lolas, Popsi, Momsi, di ba kung ano-ano nang tawag. Pero gusto ko i-share sa inyo, sa iba't ibang lengguwahe, iba-iba rin ho yung tawag. Sabi daw ho, pag Italiano, ang lola ay nona at ang lolo ay nono. Yan. Pagka naman daw German, oma and opa. Akala ko sa Korean lang ganun eh, no? Yung German pala, oma tsaka opa. At pag Kastila naman daw po ay abuela and abuelo. So may Spanish ka pa nung araw, so naintindihan nyo ho yan. Tapos sa Polish naman daw, medyo mahirap to, babsha and jadek. Babsha and jadek. At pagka Greek naman daw, jaja and papu. Ayan. So, iba-ibang lengguwahe, iba-iba ang tawag sa lolos and lolas. Pero kakaiba kay Tito Pablo, Pinoy na Pinoy, no? Ayaw niya ng mga English. Eh, ano naman ho ang paborito, no, ng inyong mga apo pagka pumupunta sa iyo? Ano yung siniserve niyong pagkain? Kahit nung buhay pa yung misis niyo. Kasi di ba, ganyan yung selebrasyon pag dumalaw ang mga apo. Ang totoo niyan, ako ang madalas pumupunta sa kanila. Okay. No? Ang itatanong ko sa kanila, saan nyo gustong kumain? Aba. Kung saan sila... Sarap tong lolo, sama tayo sa kanya. Kung saan nyo gustong kumain. At bukod doon, may incentive yan. Base doon sa kanilang natatanggap na grades. Kasi pwede ko naman silang bigyan na linggo-linggo eh. Masasanay sila. Masasanay sila. Kaya doon sa mga bata na laki sa hirap, mas maswerte kayo kesa doon sa mga laki sa layaw. Di nyo alam kung gaano kahirap kitain yung pera. So, Tito Pablo, parang nag-i-intertwine talaga, no? Kasi HR, as an HR person, talagang may incentive, di ba? Pagka nagkaroon ng assessment, ng evaluation, di ba? Bandang huli, uy, may reward ka rin naman. Tama. So, naa-apply pala yan sa practical na buhay natin. Oo. So, at magandang motivation din, ano? So, pero yung unang apo, magkasunod ho ba yan? Yung iyong mga apo? Actually, ang pagitan nila is 5 years. Malaki, mahaba. Malaki. So, ibig sabihin na-enjoy pa talaga nung panganay, yung Na-enjoy. pagiging solo apo. Oo.
Naalagaan niyo ba? Natikman niyo ba yung paano kargahin ang iyong apo? Nung ipapanganak na yung aking panganay, palibasa, medyo maganda na yung kita natin. Kaibigan ko yung manager sa SM North EDSA. December yun eh. Kasi December 15, pinanganak yung panganay kong apo. December 13 pa lang, pinuntahan ko na yung kaibigan ko. Magkano yung pinakamahal yung crib? Wow. Grabe naman. Yun. Binigay sa akin. Baka mamaya hindi ito pinakamahal. Kasi ang pagbibigyan ko nito, yung pinakamahal ko Wow, ang sweet-sweet naman. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Ay, nako, gusto ko maging apo ni Tito Pablo, no? Crib na crib, pinakamahal. Pangkaraniwan, yung pinakamura ang tinatanong eh. Pag binigay yung presyo, wala bang mas mura dyan? Pero sa'yo, always the best. Yes. So, nakikinig ngayon ang iyong panganay na apo. No? I'm sure magiging part ito ng kanyang memory. No? Nung dumating naman po yung pangalawa, nag-pray po ba kayo ng ikalawang apo? Hindi. Noon dumating to, kaya sabi nila, yung Mary Kimberly, yun ang panganay, no? May Mary. Mary, oo. Yung Mika Ecclesia, alam ko, ano din yan eh. Biblical name Church. din yan eh. O, Ecclesia. Church. Ecclesia, oo. Ano, siniguro ko na parehas ang magiging trato ko sa kanila. So, crib din ba ang hinanda mo para sa kanya? Nagpagawa ako ng special na crib para Aba, sa kanya. hindi na binili yung pinakamahal. Made to order na Made to talaga order. to. Anong specification mo dun sa made to order na yon? Basta something special, ano, yung nabibilin sa mga department store, mas maganda ron. Mas maganda ron. Kasi, ang katwiran ko, binigay ko yung best dun sa panganay. Dapat mabigyan ko din ng fair treatment yung bunso. Kaya pareho sila na close sa akin. Grabe naman. Ang sarap naman na lolo ito. Malambing ka bang lolo? Very much. Oh. Kasi ang sabi ko nga, yung buhay ko, tumatakbo na lang dun sa dalawang apo ko. Sinabi ko dun sa manugang ko, saka dun sa anak ko, kung gusto niyong mawala ako sa mundo, huwag niyo ipakita yung dalawang anak niyo. Oh. So sila pala ang nagdudugtong ng iyong hininga sa bawat Tama, araw. oo. So ano ba yan? Lagi kayong magka-text? Lagi kayong magka-messenger? O talagang every week magkakasama kayo? Video call kami parati. Aba, video call talaga. Video call. Updated talaga si Tito Pablo. Oo, video call kami. Lalo na yung bunso, yung bunso. Kasi yung panganay, high school na medyo busy na. So yung bunso ang pwede pa talagang, mas marami pa siyang time. So ano ba, meron ka bang mga pinapangarap na magiging career ng iyong mga apo? Pareho din dun sa dalawang anak ko. Kung ano yung gusto nyo. Kasi marami akong nakita. Yung katulad ko, ang pangarap sa akin ng tatay, ang pangarap ko talaga nung ako ay high school pa lang. Pagka natapos ako ng high school, kukuha ko ng education. Kasi ang alam ko, very noble ang teaching. Oo. Sabi ng tatay ko, pagka yan ang kinuha mong kurso, hindi ka makakabuhay ng pamilya. Lalaki ka pa naman. No? Pero yun ang talagang nasa puso ko, maging teacher. So, napilitan ako na actually itong commerce, hindi ko hilig to eh. Gusto lang nung kapatid ko na yun ang kunin ko. Oo, nirecommend niya sa'yo yan. Yun lang daw ang tama dun sa utak ko. Kasi nga, bulak-bulero ko eh. No? Yun lang daw ang tama. Pero palibasa, nasa puso ko yung pagtuturo, na until now, nagtuturo pa rin ako. Yung dalawang anak ko, dalawa kurso nila. Yung panganay, tapos siya ng education sa SESCO, tapos kumuha siya ng journalism kasi yun ang talagang hilig niya. Yung bunso ko naman, lalaki, kumuha siya ng architecture, tapos kumuha din siya ng education. No?
Kaya pareho silang teacher, dalawang course. Sabi ko, bakit kinuha nyo, teacher? Kasi yan ang hilig mo. Saka namin kinuha, yun talagang hilig namin. Wow. Kaya dun sa mga apo ko, hindi ko sinasabi sa kanila na ganito gusto mong kunin. Eh hindi, na ano. Kaya bilang bayad doon sa ibinigay sa akin nung nasa itaas, ako sumasagot nung matrikula ng dalawang apo ko. Ang bait na lolo naman talaga nito. At dahil yan ay isang grasya na galing sa Diyos, ibinigay niya sa iyo yung pagkakataon na yon, no, na maibigay mo rin yon. Sa totoo, afford din naman yan ng mga anak mo eh. Pero sa iyo, it's a gift coming from God, no, na ma-share mo yon. At yung joy ng isang lolo yun eh. Kaya nga sabi natin, there is a grace, may grasya ang Diyos para sa mga lolos at mga lolas. In fact, kayong mga lolos and lolas, kayo yung pinaglalambingan ng mga apo na hindi kailangan magsalita ng apo, nakalaan agad. At kahit ano yung ibigay ninyo, talaga namang ang ngiti ng mga apo. Kaya alam ho ninyo, isang mahabang buhay na meron kayo na na-enjoy nyo ang inyong mga apo, grasya ho yan ng Diyos. Yung matawag ka lang na lolo at lola, grasya na ho yan talaga ng Diyos, no? Kaya, alam mo, Tito Pablo, ano kaya ang mga pinagdadasal mo naman? Ako, gabi-gabi ako, bago ako matulog, unang-una, nagpapasalamat ako doon sa mga biyayang ibinibigay sa akin sa araw-araw at hinihiling ko na sana patuloy akong gabayan at ang aking pamilya, lalong-lalo na yung dalawang apo ko, yung dalawang anak ko, mga asawa nila, yung mga kapatid ko na nabubuhay pa, at pinagdadasal ko din. Hindi lang yung mga kapatid ko, mga magulang ko, mga biyanan ko na namayapa na, kundi yung lahat ng taong nawala na dito sa mundo. Grabe naman, Tito Pablo, talagang yung aking puso ay lumulundag kasi yung pagkakatoliko mo ay talagang ramdam na ramdam ko kasi praying both for the living and the dead. Pero ang pinaka-touching part, sa dami ng dinadasal mo, parang wala kang pinanalangin para sa iyong sarili. Meron din, sabi ko nga, nagpapasalamat ako dun sa araw na ito na binigyan niyo ko ng panibagong buhay. Sana, hindi lang sa araw-araw, kundi linggo-linggo, buwan-buwan at marami pang taon na makasama ko ang aking buong pamilya. So alam ho ninyo, sa ating pagtatapos, kasama akong nananalangin na bigyan si Tito Pablo ng isang mahabang buhay. At gusto ko ring ikwento sa inyo sa pagtatapos na ito na si Tito Pablo ay nakilala ko nung siya ay nasa college level pa lang. College pa lang siya at sabi niya, parang ako 5 years old pa lang noon. Nag-compute siya, no? 5 years old. Kaya sabi ko, kung nagkasalubong po tayo, sigurado ako hindi mo na ako makikilala. Pero natutuwa akong ipagmalaki yan sa inyo na may grasya ang mga lolos and lolas. Kasi yung grasya na yon hindi ipahihintulot ng Diyos na magdaupalad pa kami ngayon sa araw na ito na si Tito Pablo, 76, ay malakas pa at naibibigay niya pa ang pagmamahal. Iba yung pagmamahal sa kanyang dalawang anak at napagsilbihan niya ang kanyang misis at ngayon naman ay nagdudugtong ng saya at ligaya sa kanyang mga apo. So truly, it is a grace coming from God at nakita ko yung napaka-sharp niya sa mga petsa. Memorize niya yung mga petsa, no? Pero I'm sure nagulat siya na ganito na ako kalaki ngayon. Noon ako yung kasama nila pag kami may field trip, educational trip. Kaya nakita ko rin yung sinasabi niyang 4 silang lalaking magkakaibigan at 4 na babaeng magkakaibigan. So maraming salamat Tito Pablo sa pagkakataon na sinaunang panahon yun. So sabi mo, halos 50 years tayo hindi nagkita. Kasi sabi ko 40 lang eh. Sabi niya 40 plus. Kaya itong moment na ito is a moment of grace. Ako'y nagpapasalamat at kaya lang wala na yung mami ko. Yung mami ko daw ay ninang niya. Tama ba? Ninong.
ninong si daddy Ninong mo. yung daddy ko sa kasal. Sa kasal. So, ayan ho, no, nagdudugtong-dugtong ang ating mga buhay. Salamat sa Diyos. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Pangwakas na pananalita po para sa ating mga lolos and lolas. Baka meron kang ipangangaral sa kanilang huling mensahe. Sa lahat po ng mga ko-lolo at lola ko, sa edad ko ho na 76, malaking bonus na ho ito. Meron ho akong pinsan, hindi na umabot na maging senior. 58 pa lang, nawala na. Samantalang ako, 76 na. Nito, kahapon, bonus na ho ito. Ang paniniwala ko, kaya tayo binibigyan ng ganitong kahaba na panahon, ay meron tayong misyon dito. No? Meron tayong misyon. Katulad nito, hindi ko sukat akalain na ako ay magiging bisita dito ni Dr. Gaines, para maibahagi ko sa inyo yung aking nararamdaman. Pasalamat tayo. Kaya tayo binibigyan ng dugtong na buhay ay meron pa tayong misyon para sa Kanya. Yun lang po at magandang araw sa inyo lahat. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So tayo pong manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer for renewed strength. O Lord my God, please give Tito Pablo the grace to maintain his hope in you through all of his life's changes and challenges, to taste and see your goodness. I praise you for the gifts you have showered on him for so many years. Help him find joy in a renewed strength of spirit. Please bless him with good health and inspire him to be a good example to others, especially to his apostles. For you are Lord, forever and ever. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So maraming salamat, Tito Pablo. Thank you At hanggang sa muli, we'll see you again on Monday. Dito pa rin sa 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa seniors.